Hello mga master, ayan, welcome back. Welcome sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating van. So ito na nga, kaka-check ko lang ng van, no? Matagal din tong na-stock yung van na to. So ayan na, 2026 na mga master. So may plano tayo dito sa van na to. Plano natin dito is gawin nating camper van. So meron lang ako mga aayusin dito. Aayusin ko yung yung rack and pinion niya kasi may leak. So umorder na ako ng piyesa sa Shopee. Tapos pag dumating na yon, babaklasin na natin yung rack and pinion para maayos na. Ayan. So ito po yung kasalukuyang estado ng ating van. Okay na. Ito yung front seat. Ayan. Tapos daming daming nakalagay dito. So ayan, chinek ko na yung luksan ko na. Tagal din naka-stock nito mga master, pinapa-under ko lang. Ayan, so ang plano ko dito is yung likod gawing tatanggalin natin tong upuan syempre. Basta uunti-untiin lang natin na maayos tong van na to para maging camper van na siya, no? All goods naman to yung makina, konting okay naman yung makina nito mga master, wala naman problema. Gulong okay pa. Dami lang mga gamit dito sa loob. Ayan. So binuksan ko lang dito sa likod para ma-refresh naman loob kasi nangamoy na siya, nangamoy kulub eh. Ito may gagawin ako dito, puputol-putulin ko to, gagawin kong pag magbabaklas tayo ng gulong, pangpatong ba. So meron ako mga repair pang gagawin dito, hindi ko pa nagagawa, pero yun yung natin mga master. Isa sa goal natin dito sa van na to is maging siya, full time camper van, no? Ayan. So this is a 1997 Mazda E2000 complete papers. Kala mo binibenta, hindi ko binibenta to mga master. Siyempre kaya nga natin binili to para gawing project van. Matagal din to, may mga nagtatanong kung kumusta na ro yung van natin. Syempre okay pa siya, maandar pa yan. Yan, one click mga master, baba ng minor. Pero mamaya okay na yan pag mainit na, kakabukas ko lang may konting inig yung makina, pero mamaya pipino na yan pag mainit na. Baba kasi ng minor nasa lang. Okay, so ayan mga master, all goods naman tong van na to. Ayan, konting na lang to, konting himas na lang, no? Ang plano ko dito, hindi ko muna pagagandahin yung labas. Ang importante sa akin yung loob tsaka yung makina. Ayan. So matagal din to na stock kasi 'di ba linalamove natin to, no? And nag-quit na ako sa lalamove mga master kasi nga lugi. And na-stock tong van ng matagal, mga ilang buwan din. Tapos nung umalis tayo, hindi ko na napapaandar. So ngayon na bumalik na tayo, asikasuhin na natin to unti-unti. Kung ano yung mga dapat ayusin na natin. Unahin ko lang yung sa ilalim, yung rack and pinion niya, no? Kasi nagli-leak na talaga, nauubos yung steering fluid ko diyan. Yung power steering fluid ko nauubos. So, yun ang importante sa akin. Pag naayos na natin yun, i-re-restore natin to kasi expired na to So, i-re-restore natin. Tapos pag na-restore natin, then start na tayo
ano, magkalikot dito sa van na to. Gagamitin natin to sa mga camping adventure natin, camper van syempre. Ayan, yan yung loob ng van mga master. Baba ng minor. Nasa 300 RPM lang eh. Ayan, so ito yung ano, nagkaano no. May mga ano na. May mga gagamba na. So hindi ko pa nalilinis pero unti-unti na nating linisin to. Ito nakakabit to dito sa gilid eh. Hindi ko pa nadidikit dun sa ano, yung sidings na to. Ayan, so sana magawa natin ng ano no, sana maging positive yung outcome ng project natin dito kasi bala ko rin tong ibiyahe ng malayuan siguro, pero kasi meron pa mga papalitan dito sa makina para maging matipid sa gasolina kasi itong van na to mga master talagang kilala to bilang isa sa malakas sa gas. Kasi laki ng makina nito ay 2.0. So kailangan i-set up pa natin yung carburetor nito para maging ano naman, mababa sa konsumo sa gasolina. Pero pagdating sa makina napakatahimik naman kasi gasolina siya, no? Wala namang problema. So bagong change oil din to, change oil na natin, tune up na natin yung carburetor. Ang kailangan ko na lang dito is i-re-registro ko na lang. May insurance na to. So ano na lang ang kailangan ko, MBIS tapos registration payment, yun na lang. Tapos ayusin na natin itong mga master. So siguro ang plano ko dito, unti-untiin ko tong likod. Unahin ko muna yung likuran, yung likod na yan. Basta bahala na, no? Basta camper van mga master. Ito kasi nanghihinayang ako tanggalin to kasi nga ang ganda nitong upuan na to dahil naiikot siya. So pwede ko tong i-retain, no? I-dyan lang yan. Kasi ito pwede tong nakatagilid, pwedeng nakaharap doon. So maganda siya. Pwede rin siyang tulugan, di ba? Ayan. So lilinisin ko. May mga project akong gagawin dito, yung siguro lilinisin natin para mapinturahan ulit. Ayun na, umokay na yung ano, umokay na yung minor. Okay na siya. So ayan, start na tayo sa pag-aayos ng van na to mga master. Napabayaan ko rin kasi to, no? After natin i-drop to sa Lalamove, so, ginamit natin pang ano, overnight adventure camping, pero hindi naman natuloy. So ngayon siguro ano, it's about time na mapakinabangan tong van na to para magamit natin. Medyo marami-rami pa tayong gagawin dito, no? Marami-rami pang ayusin. Pero unahin ko muna yung sa ilalim. Yun talagang importante. Ito kasi merong sagas yun dyan. Yan. Yan. Yung ano niya, rack and pinion. Yung gasket nun sabog na siguro, so kailangan ng palitan. Madali na naman gawin yun. Ano natin, DIY na lang natin. Okay, so yan mga master, sa mga nagtatanong, ito yung update dito sa van natin. Binili nating van na bulok. Ang dumi na, oh. Kala mo hindi umaandar, no? Tahimik lang siya. Ang sarap nito upuan na to. Ito kaya ako nagustuhan ng van na to kasi ang luwag niya. Maliit lang siya pero napakaluwag niya sa likod. Pero tatanggalin natin itong mga upuan na to, mas malaki yung space na malalagay natin. Bahala na kung anong gagawin natin dito. Basta camper van X business siguro. Yan siguro yung magagawa natin dito sa ano na to. Ayan.
So, gaya nga nasabi ko dati sa vlog natin dito, halos lahat ng gagawin natin dito puro DIY lang para makatipid tayo, no? So, yung mga kaya kong gawin, gagawin natin. Yung hindi ko kayang gawin, siguro sa pa-mekaniko natin, sa trusted mechanic. So, sa ngayon, wala pa akong trusted mechanic. Kasi yung isang mekaniko na tropa is busy sa trabaho. So, hindi siya makapaggawa. Ngayon, ako na lang munang gagawa. Yung mga tune-up naman, yung mga linis-linis ng carburetor at kung ano-ano dyan, kaya naman natin. Pero yung iba talaga, electrical yan, medyo sablay ako dyan mga master. Wala talaga akong alam dyan. So yun, electrical. Wala naman tong problema sa electrical. All goods naman, no? Gana lahat ng ilaw, gumagana naman lahat. Wala namang problema. Signal light, basta kung anong nandyan. Ayan. Meron lang mga papalitan. Kagaya nitong, ayan, yung sa harap na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Yung sa visor ba yan? Ayan. Palitan yan kasi luma, no? Tapos meron pang ipapalatero dito sa likod. Pero maliit lang. Ayan. Napakatahimik ng makina. Gusto ko na rin ibiyahe ito eh. Gusto kong dalhin to sa Gusto kong dalhin to sa probinsya, no? Pero bago natin magawa 'yon, kailangan talagang 100% kondisyon yung makina nito. Talagang importante. Saka syempre yung mga pangilalim niya dapat maayos, no? Para iwas sa aberya sa daan. Kaya uumpisahan natin yung pag-aayos nito, pag-check ng mga kailangan sa ilalim. So gagapang tayo sa ilalim. Hindi pa ako makagapang ngayon sa ilalim kasi nga may injury pa ako. Yung tinamo ko sa Taiwan na injury, yung tadyang ko medyo nagkaroon ng tear, muscle tear sa may tadyang. So hindi masakit pa. Pero sooner, kapag okay na ako, yan, gagapangin ko itong ilalim na to. So ayan, sa mga nagtatanong ng update sa van natin kasi hinahanap ng iba, ito pa yan. Syempre, ito pa rin yung van natin mga master. Ito pa rin yung gagamitin natin pang adventure natin. Camping, kung ano man yung ating mga plano. So aayusin lang natin to. May mga papalitan lang tayo dito. Medyo, syempre hindi agad-agad kasi nga syempre tight yung budget natin, no? Hindi natin agad matatapos ng mabilisan. Siguro kung may budget, edi okay. Pag wala, di pahinga muna. Ganun lang. Alright, so yun lang mga master. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa maiksing vlog natin. Update sa ating van. Ayan. Di ba?